Again, napakasarap batiin ng bawat isa. And napakasarap i-declare ang ating calling verse. Let's all declare Luke 4:18 up to 19. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. And let's declare our 10 culture. 1, 2, 3, go. A deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Muli, palakpakan po natin si Lord. Maaari na po tayong maupo. Again, it's a very wonderful and beautiful Sunday to receive the Word of God. Napakabuti po ng Lord. Amen po ba? Pwede po bang itaas ang kanyang kamay? Sasabi niya, ako po ay nakapagpatawad na this week. Amen, di ba? Ako po ay pinagpapala araw-araw. Pwede pong mamalaman ng kamay ng makita mga kamay ng mga pinagpapala araw-araw. Ngayon po, ikatlong linggo ng ilang ginaganga. Ikatatlong linggo na po natin ng ating theme na do hard things. Sabihin nga po natin, do hard things. Mga bagay na mahirap at ginagawa. Yan po. At kasama po dun yung ating verse, ang ating 2 Corinthians 12 verse 2, sabi po doon, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs, wonders, and mighty deeds. So, third week, ikatatlong linggo na po natin na pinag-uusapan po natin yung mga dapat gawin. May hirap na bagay na dapat gawin para maranasan natin ang unstoppable move. Ang araw-araw unstoppable. First week po is, holding His promises during hard times. Panghawakan ng pangako ng Diyos kahit mahirap ang pinagdadaanan. Ano nga po yun? Patibayin ang pananampalataya at saka speak up. I-declare mo na kahit may bagyo, pagsubok, problema, sinasabi mo pa rin ang mga magagandang bagay. And last week, we shared po naman yung story ni, si Joseph, the dreamer. Pinag-usapan po natin ay forgiving hard people. Paano ba magpatawad ng mga kahirap patawadin? At nalaman po natin sa buhay ni Joseph na makakarating lang tayo from pit to palace kung maalam na tayo magpatawad. Tingnan mo ang katabi mo kung maalam na yung magpatawad. Sabihin mo, kapatid, makakarating ka lang sa pangako ng Diyos kung papatawarin mo na ako. Ayan. And we believe po, araw-araw tayong unstoppable. Amen po ba? At walang makakapigil sa kayang gawin at plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Walang makakapigil, pero minsan, kahit ikaw, ang hirap mong pigilan. Hindi ka mapigilan. Tingnan mo ang katabi mo. Ang hirap pigilan yan. Ano gang hirap pigilan? Ugali, bunganga, bibig, puso, kaisipan. Hindi mapigilan. Alam niyo po, nung ako'y mga few years ago, lagi ako sinasabihan ng aking ina, alam mo, Fini, hindi ka mapigilang kumain. Lagi akong sasabihan, ay lagi naman nagyayaya sa samgyup at sa buffet, hindi na ako mapigilang kumain. Minsan, hindi natin matanggihan ang kumpare natin, pinagsabihan, pare, isa muna, upo ka muna dito. Hindi ka mapigilan. Hindi ka rin makahindi kay Satanas pag sinabi ni Satanas, pakis naman. Alam niyo po ba, sinasabi sa akin ng aking ina nung ako'y bata, alam mo, Fini, kapag ikaw ay nag-yosi, nahalik ka kay Satanas. Pag ikihumit-hit ng isang vape, humalik ka kay Satanas. Kaya pag sinabi ni Satan, pakis naman, hindi mo mapigilan.
Hindi rin tayo makatanggi kapag yung kumare mo, huy, Mars, may bago ako. Hindi natin mapigilan. Ano yun? At talaga? Yung kapatid ni ano? Yung anak ni ano? Hindi natin mapigilan. Alam niyo po, kung gusto nating araw-araw tayong unstoppable, dapat maalam tayong tumanggi. Dapat maalam tayong mag-no. Sabi ko sa inyo, ang pag-uusapan natin, 3 linggo na natin, 3rd week. Pahirap ng pahirap ang pinagagawa sa atin. Amen po ba? Pero bago tayo magsimula, meron pang first time. Sa kauna-unahang pagkakataon nakarating sa ating Sunday service, pwede po bang itaas po ang kamay? Itaas na lang po ang kamay, huwag pong mahiya. Bibigyan po namin kayo ng 500 voucher sa Toy Kingdom. Meron po ba? Wala tayong first time ngayon. Wala. Ay, meron. Palakpakan naman natin ang Lord sa buhay ng bawat isa. Ano ba title na i-share ko? Ang title po na i-share ko ay Saying Hard No. Saying No. Niisip ko may word na hard. Nasisip ko talaga saying no lang, pero kailangan isingit yung hard. Saying no. Tayo muna po yumukot, pumikit. Hawakan ng inyong mga puso. Hawakan yung puso nyo, sabihin nyo sa Panginoon ng panalangin ito. Sabihin nyo, Lord, tulungan nyo ako natanggihan ang aking kumare, ang aking kumpare, at yung aking bebe. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. Palakpakan naman natin ang Lord. Hirap tumanggi, no? Alam niyo po, ikikwento ko po ngayon ay ever since, sa talambuhay ko ng pagiging pastor sa Maine at pastor dito, hindi ko pa na-share. Isang story na alam na kailanman ay, but Gary, hindi ko na-share. Common ito. Ito po ay story ni Samson at ni Delilah. Sa mga medyo Gucci, mga matatanda, alam po natin ang story ni Samson at Delilah, di ka ho? Ari po'y ginaganapan dati na ni Rene Requiestas. Basta ayun po, si Samson at si Delilah. Ayun, pero ito po, sa mga hindi nakakalam, si Samson at Delilah ay galing sa Bible. History lang po, makinig po kayo, tingin sa pogi. Si Samson po, sa Bible, at that time, wala pang hari sa Israel. Wala pang hari. Ang pinakaunang hari ay si Saul. So before that, wala pang hari. Ang meron lang po sa Israel noon ay mga judge. Pero ang tawag po ngayon sa judge, kung tawag noon ay judge, ang tawag ngayon ay superhero. So sa Israel pala may mga superhero na noon. Si Samson po ay dinala ng Lord para maging superhero ng Israel. Si Samson po ay ang pinakamagandang lalaki noon sa Israel. Long hair po si Samson. Sobrang haba ng buhok. Tall, dark, and handsome. Nakapag nagano ng buhok, sorry po, hindi ko alam ang feeling ng yung may naganon sa mukha mo na buhok. Pag nagano ng buhok, talagang nag-i-slow mo. Tapos ang tangkad, ang laki ng katawan. Ang lakas po niya, kasing lakas niya si Incredible Hulk. Sobrang ganda din po ng kanyang biceps, ng kanyang triceps, ng kanyang pecs. Pag naganon po, tayo muna, yan. Naganon po. Pag naganon, at sa sobrang lakas po ni Samson, walang gawa mga kalaban, mga Philistines. Mga Pilisteo ang kalaban ni Samson. Once, kinatatakutan siya ng mga kalaban kasi kaya niyang pumatay ng 1,000 kalaban, 1,000 Pilisteo. Once nga po, nakakita lang siya ng bungo ng kabayo, ng donkey. Yung bungo na patay na, yun lang ang ginamit niya, patay 1,000 Pilisteo. Sobrang anointed. Taas ang kamay ng mga anointed. Sobrang anointed ni Samson. Sobrang tinitingala si Samson at sobrang protected ang Israel noon dahil ni superhero. Si Samson ay isang avenger. Pero, gaya po ni Samson na anointed, tayo rin namang anointed, may kahinaan. Ang kaisa-isang kahinaan ni Samson ay hindi siya maalam mag-no. Hirap siyang tumanggi. Sa madalit sabi, si Samson, kapogi, katangkad, kaganda ng kisig, long hair, ay pokmaro.
Hawakan yung Bible. Judges 14. Pinoy version ang babasahin ko. At nung pinag-aaralan ko sa NLT, NIV, NKJV, BBM, Pinoy version, maganda po ang Pinoy version. Ito po ay translated to accommodate us. Disclaimer lang po. Basahin po natin, Judges 14 verse 1. 1, 2, 3, go. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at may nakita siyang isang dalagang Philistine. Yun na. Yun na! Sinasabi ko. Isang araw, pumunta si sa church at may nakitang magandang pumuntang talisay at may nakitang dalagang Philistine. Nagustuhan ni Samson, "Uy, chicks!" Anong ginawa niya? Pag-uwi ni Samson, sinabi niya sa kanyang airpods, sa kanyang magulang, "May nakita po akong dalagang Philistine, dalagang Filipina. Sa Timna, kunin niyo siya. Gusto ko siyang maging asawa." Sabi sa kanyang tatay, "Tay, nakita akong chicks. Pwede bang punta na tayo dun? Mamulong na tayo. Gusto ko siyang maging asawa." Anong problema dyan? Wala muna sa verse 3. Anong problema dyan? Hindi sa nagmamadali. Ibang lahi. Philistine yung babae. Si Samson, pinili ng Diyos na lahi, Israelite. So, problema. Nakikihalo sa iba. Sa madalit sabi, iba ang Diyos ng mga Philistine. Ang mga Philistine nasamba sa Diyos-Diyosan. Napatay ng mga bata, inaalay sa mga Diyos. Ganun po. At ito pa, verse 3, anong pagkakaiba ng Philistine? Verse 3, pero tinanong siya ng tatay at nanay niya, bakit naman dun pa sa mga dituling Philistine ka namimili na mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa angkan natin, sa lahi natin? Alam niyo po pagkakaiba ng mga Israelita sa Philistine? Ang mga Israelita, tuli. Ang mga Philistine, supot. Ibang series pong gagawin natin dyan, ha? Sabi, wala ka ba mapili sa atin? Tamo, ganda ni Wala ka ba mapili sa JA1MNK Cup? Kagaganda niyan sina Roslyn, sina Catherine. Hindi ka ba makapili dyan? Ba't mo kailangan pang pumunta doon? Pero sinabi ni Samson sa tatay niya, basta. Basta. Siya ang gusto kong mapangasawa. Kunin niyo na siya. So, anong tawag kay Samson? Pokmaro. Tingnan mo nga katabi mo. Sabihin mo, buti na lang. Hindi ka kagaya ni Samson. Yan. Okay. Ngayon po, so, mapilit si Samson. Sinunod ang nanay at tatay, pumunta sa kalabang bayan, nakipag-arrange. Ay gusto nung aking anak wag niyong papatayin ha. Gusto nung aking anak mapangasawa yung babaeng yun wala pong pangalan yung babae. So ganito, nagkaroon sila ng 7 days. At nung namumulong, nagkakainan, iinuman, namumulong, sabi ni Samson, "Ay, mga kalaban!" Takot kay Samson, laki ng katawan. "Meron akong bugtong. Hulaan nyo. Kapag nahulaan nyo, bibigyan ko kayo ng 30 mamahaling tela at 30 mamahaling damit. Mga Gucci, mga Ferragamo. Bibigyan ko kayo 30 mamahaling damit." Ito yung bugtong. Hindi ko tanda yung bugtong Babasahin ko, hindi ko pinost dyan. Basta, bugtong. 4 ang paa, walang asawa. Yung mga ganyan, kunwari. Ngayon, 7 araw, hindi mahulaan ng mga Philistine. Ano kaya sagot sa bugtong? Alam yung ginawa ng mga Philistine? Inusap yung babae. Yang asawa mo. Yang asawa mo ha. Tanungin mo ang sagot para hati tayo dun sa ibibigay. Kundi, papapatay ko kayo. Sabi ng mga Philistine dun sa babae. So anong ginawa ng babae? Lagi niyang inaano si Samson, "Samson, babe, bebe ko, ano yung sagot sa bugtong mo?" Ayaw sabihin. Ay ngayon, araw-araw na, kinukulit, ayaw sabihin. Ano na ang ginawa ng babae? Verse 16. Sabi sa verse 16,
So umiiyak na lumapit kay Samson, yung asawa niya at sinabi, hindi mo ba talaga ako mahal? Yun na! Yung salitang yon, hindi mo talaga ako mahal. Ayaw mo sa akin. Yun na. Binigyan mo ng bugtong yung mga kababayan ko, pero hindi mo naman sinabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, ay hindi ko nga sinasabi sa tatay at nanay ko, sa'yo pa kaya? Ako'y lalaki, ay akala mo ako'y madadala mo. Saka, ikaw? Ako? Ay hindi ko nga sabihin sa akin, tatay at nanay, lalo na sa iyo. Pero verse 17, next verse. Verse 17. Sa buong 7 days na celebration, iniyakan at kinulit ng babae. Imagine yung babae iyak ng iyak. Biruin niyo yung 7 araw na pamumulong ay naiyak yung babae. Samson, sabihin mo na please. Kundi magbe-break tayo, iwan kita. Nung pang 7 araw, sinabi na rin ni Samson kung ano yung sagot sa bugtong. Kasi nakulitan siya. Yan na, keyword again, nakulitan. Kasi nakulitan siya. Sinabi naman yun ng babae doon sa mga Philistines. At nung sinabi, kwento ko na lang po, sinabi ng babae sa mga Philistines, at nung 7 araw, nung sinabi uli ni Samson ng bugtong, nasagot na ng mga Philistines. Alam ko na sagot dyan, leon at pulot, parang ganun ang sagot. Nagalit si Samson. Paano nyo nalaman? Si Samson rin, forgive me for the word, pag sa, ayoko magsabi ng bad word sana eh, pag sa B-O-B-O, di ka? Ano ka re? Paano mo nalaman? Eh sinabi mo eh, hindi mo alam, kalampi yung mapapangasawa mo, kalampi ng kalaban mo. Tapos magtataka ka, paano nyo nalaman? Nagalit si Samson, pinatay niya lahat pinatay niya lahat ng Philistines. Yan. Pinatay ni Samson ng lahat ng Philistines. At nanghina siya. Meron po ako i-share na 3 bagay. Effects kapag hindi ka nag-no-no, kapag hindi ka natanggi. Tingin mabuti, buksan ang notebook, i-highlight sa Bible, kung ng cellphone at ilagay nyo po o picturean nyo yon para malaman nyo kung anong mangyayari sa atin, sa iyo kapag hindi ka magaling tumanggi. Number 1, mababasa ka ng kaaway kapag hindi ka nag-no-no. Gaya ni Samson, nabasa siya ng kaaway, madali siyang naatake, madali siyang natalo, madali siyang nanghina. At yun din ang mangyayari sa atin. Results, kapag lagi may sitwasyon sa buhay mo, ibig sabihin, may mga hindi ka pa tinatanggihan. Kapag lagi may pagsubok, problema sa buhay mo, lalo na yung sitwasyon na paulit-ulit, may hindi ka pa tinatanggihan. Kapag hindi ka natanggi, you will feel weak and defeated. Na feeling mo sunod-sunod ang pagsubok sa buhay mo. Pag hindi tayo natanggi sa mga bagay na pinatatanggihan sa atin ng Lord, hirap kang umusad sa buhay. Hirap kang umasenso. Manlalamig ang relasyon natin sa Lord. Kapag hindi tayo natanggi, hindi rin tayo makaka-oo sa Lord, tatama rin ka sa pinagagawa niya. Tatama rin ka sa pag-aalaga, pagdidisipulo, pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Hirap kang mag-yes kay Lord kasi ang yes mo ay nandun sa opposite ni Lord. Ulitin ko, hirap kang mag-yes sa Lord kasi yung yes mo ay nun sa kalaban ng Lord. Alam nyo, may nabasa po akong vlog nun sa isang ex-satanist, si John Ramirez. Kung nakakakilala nun, sa Instagram, John Ramirez. Sabi po niya, dahil ex-satanist siya, sabi niya, ang mga satanista hindi daw kailanman kayang basahin ng isip natin. Never nilang kayang basahin ng isip natin. Pero kaya nilang pag-aralan ang pattern. Sabi nyo nga po, pattern. Yung pattern natin, yung habit natin, yung asal natin na paulit-ulit para ma-predict nila kung ano ang kayang gawin sa atin. Sabi po sa Bible, we have the mind of Christ. Sabihin mo sa sarili mo, I have a mind of Christ. Ibig sabihin, ang ating isip ay punong-puno ng positibo, magagandang bagay, punong-puno ng magagandang plano ng Diyos. Pero pagpansin ng kaaway, sobrang babad ka sa TikTok na hanggang ngayon naka-cellphone ka pa rin. Hindi mo mabitawan ang cellphone mo habang nag-share ng Word of God.
Babad ka sa Facebook, sa TikTok. Kung ang TikTok, ang social media, yung algorithm, may algorithm din ng kaaway sa buhay mo. Automatic ilalabas yan sa TikTok yung mga malalaswang image. Mga babaeng nasayaw na naka-bra and panty lamang para ma-hook ikaw. Kasi nabasa ka. Kita na lagi kang babad doon. Pansin ng kaaway kapag lagi kang magagalitin, lagi kang nasigaw, lagi kang galit sa iyong anak, lagi kang nasigaw sa ibahay. Lalo pang magbubukas ang kaaway ng sitwasyon para i-test ka, subukin ka, at lalo ka pang galitin. Pagkita ng kaaway, laging nag-aaway sa bahay, bibigyan pa niya ikaw ng opportunity para sirain ang patience mo. Uutik-utikin niya. Alam niyo po, sino po dito mga nagkakarpintero, nagle-labor, nasa construction, taas po ang kamay. Yan, si Kuya Tom, nagko-construction. Alam niyo po, may pagkakataon, may dingding na gustong babagsakin. Hindi mo naman babasakin yung buong dingding maghahanap lang yung pautik-utik na pak, 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 pak. Butas na yon. Yung isang part na yon, yung katabi naman, bubutasan, pak, 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 pak. Butas ulit, dalawa. Ilang butas na? Dalawa. Magbubutas yan ng marami. Sa tingin mo, ay matibay naman konting butas lang. Pero isang tulak lang, bagsak na. Nabasa tayo ng kaaway. Kita ng kaaway, pag ang pattern mo, malungkutin tayo, ang ugali mo, kita ng kaaway, lagi kang nakahibi, pupunta ka sa church, nakasimangot, puro reklamo, wala na naman akong pera. Magbabato pa yan ng mga anxious thoughts sa iyo. Magbabato pa yan ng mga negative mindset sa atin. At nagsisimula po yan sa hindi natin pagtanggi. Nagsisimula yan sa hindi natin pag-no. Sabihin mo sa katabi mo, tumanggi ka kasi. Matigas kasi ang ulo ni Samson Sinabihan na siya ng tatay niya. Taas ang kamay ng hindi nasunod sa magulang. Pagaya ka. Sinabihan na ng tatay, anak, wag naman doon sa ibang lahi. Kagaganda ng nasa church. Ba't kayo kinalabas pa? Alam nyo po, sino po dito yung ako po kasi inborn again. Maraming dito bago. Pero sino po dito yung lumaking church na? Yung bata pa lang inasa church na? Yan. Pastora Rocky, Zayn, Uwa, Pastora Jan, I believe, Tita Preni. Alam nyo po, nung kami kabataan, that was 2 years ago. Walang natawa. Alam nyo po, nung ako youth, lagi kami sinasabihan ng aming youth pastor dati. Huwag kayong magjojowa ng unbeliever. Huwag kayong magjojowa. Yun lagi, panakot sa amin. At sobrang tinatakot kami, kapag kayo ay nagkajowa, nalaman namin, DA kayo. Sa mga hindi po nakakalam, ang DA po ay disciplinary action. Yung ikaw ay didisiplina sa church. So kami po, takot. Ayaw naming magkajowa. Meron nga po akong kilala, anak ng pastor, magka-crush lang. Nagagalit na yung inang pastor. Magka-crush lang yun ha. Mami, may crush ako. Ikaw, anak ka sa demonyo yan. Ganun lang. May kilala po ako ganun. Tama. Ayan. Tinuldo ka na agad yung relasyon ng kanya. Crush lang yun ha. Ay 8 years old yun, normal magka-crush. Mag-repent, magsisi ka, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia. Ganun pong kahigpit nun. Samantala ngayon. Diba ho? Iba ngayon. Pero itong verse na ito talaga yung laging sinasabi sa amin. Ng mga youth pastor namin. Pinapaalala sa amin yung huwag ka makipagrelasyon. Ito po yun, 2 Corinthians 6:14. Sabi po doon, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with the dark? Sa ibang translation po, do not have partners with non-believers. O sa translation po natin, huwag kang papasok sa relasyon ng hindi Kristiyano. Sa tunay po, I've seen a lot of people, talaga, kasama namin dati sa church. Mas matindi pang mag-apoy sa amin, mas matindi pang maglingkod sa akin, sobrang on fire. Nagkaroon ng maling relasyon, nawala sa church. Ang dami na po. Na dating tinitingala namin
tas ngayon, ay, ba't wala na to sa church? Nagkaroon ng maling relasyon. Pwede bang hawakan mo ang katabi mo sa balikat? Sabihin, buti na lang, wala kang jowa na unbeliever. Kasi JA1 ang jowa mo. Unequally yoked. Sabihin po natin, unequally yoked. If you would remember po, nung binabasa ko to, yung verse na, ano nga yun? Yung, come to me, all you weary and burden, I will give you rest. Lahat na nabibigatan, napapagalan, lumapit sa akin, bibigyan ko ng kapahingahan. Matthew 11:20. Ayoko magkamali, Lord, sorry, nakalive tayo. Baka mabash ako. Matthew 11, basta. At di ba, my yoke is easy and my burden is light. Sabihin nga po natin, yoke. Ang yoke o yuga. Ang yuga po ay yung, pag tayo'y nabibigatan, yung sa mga kalabaw, kapag may mahinang kalabaw at hindi niya kayang hilahin yung araro, inilalagay yung pamatok. Yun, pamatok sa Tagalog. Binabalanse sa mas malakas na kalabaw para kaya nilang mahila yung araro. So, ang pamatok, nagtutulungan, binabalanse. So, pinapakita sa Bible, si Jesus ang bubuhat ng ating kung hindi natin kaya, which is kailanman hindi natin kaya ang buhay, si Jesus ang tutulong para buhatin natin. Ngayon, ang verse na yan, sabi doon, huwag kang makibuhat ng pamatok sa mga hindi Kristiyano. I would give an example. Asan si Catherine? Catherine, asan si Kat? Nawala? Yan, Kat. Naku naman. Yan. Hindi naman, biro lang. Kat, padala ng props. Yan. Thank you, Kat. Wala akong, alam nyo ga po yung pamatok, yung nilalagay sa likod ng kalabaw, kahoy na ganon. Kunwari, ikaw na rin, Kat, pumunta ka din sa unahan. Dali namin sa lakit ang maging demo. Kunwari si Kat ay yung single. Yan. Tapos, hindi ako sure. Ha? Sure daw. Ay ngayon, kunwari si Kat ay bibigyan ng naghahanap ng partner. Yan. So, pag kasi magka-partner kayo, equally yoked. Ibig sabihin may pamato kayo. Kunwari isang lalaki, kunwari lang wag si Anthony. Yan. Si Alex pa rin ikaw. Yan. Kunwari lang si Alex. Ayoko na kasing piliin yung mga love team din puro mali siya, di ka? Kaya ikaw na, wala namang mali siya sa inyo. Ayan. So, kunwari kayo ay partner, yan, mag-jowa, yan, o mag-aasawa, ayan, kunwari, sila po partner, so ilagay nyo sa balikat nyo. Hawakan mo sa kabilang kamay. Hindi ka po pag kinakasal, hindi ka nilalagyan po nung belo at saka nung cord. Ibig sabihin, isa na. Ngayon po, din kayo sa taas, baka madagil yung laptop. Yan. Sabi daw, lalaki o babae, huwag ka makikipartner sa hindi mo kalahi, sa hindi Kristiyano. Bakit? Kunwari si Alex ay may matinding, si Kat ay pastora. Yan. O kaya matindang relasyon sa Panginoon. Ngayon, may problema. May sitwasyon. So, anong natural na dapat gawin? Ito po yung Bible. Natural na dapat gawin. Lumapit sa Panginoon, manalangin. Ay kapag unbeliever, may problema, anong gagawin? Babarek. No. So itong si Catherine, gusto manalangin. Lapit ka sa Bible. Ay nandito ang barikan. Pray, hindi tayo, barik tayo. Ay pare, wag mo bitawag yung paghihiwalayan. Yan. Hawakan mo kat sa yung kanang sa kabilang Yan. Yung isa, gustong magmanalangin sa Lord. Yung isa, gustong bumarek. Gustong lumapit sa iba. Ang hirap ng isa kayo na instead, pag may sitwasyon, lalapit sa Panginoon, yung isa hindi nalapit sa Panginoon. Tama po ba? Yung isa, gustong umattend sa church. Yung isa, gustong matulog maghapon na linggo. So, ikaw, kunwari, gustong pumunta sa church, sila. Mag-opposite ka sila. Yung isa, gustong mag-life group. Yung isa, gustong tumambay sa mga pinsan kumare. Oh. Ay, dapat nga, ang ginagawa po kasi nito, ang ginagawa po kasi nito,
nagtutulungan, binabalanse lahat ng buhay, ng problema. Ay paano pag magkaiba kayo ng ng direction? Kaya sabi sa Bible, huwag kayong makiki-equally yoke sa hindi mo kapwa mananampalataya. Kung maghahanap ka, ay pareho kayong mananampalataya. Ay pastor, dadalhin ko naman siya sa church. Eh, pero pag pareho kayong nasa Lord, amen po ba? Pag pareho kayong may takot sa Panginoon, pareho kayo ng direksyon, magkaroon kayo ng problema, kung ang isa'y lalapit sa Lord, yung isa lalapit din. Kung yung isa ay gagawa ng solusyon, lapit kayo. Yung isa, sasama din kasi parehong nasa Lord. Tama po ba? Kaya wag na wag kayong pipili na iba ang wavelength ng pag-iisip nyo. Amen po ba? Palakpakan naman natin na Lord sa buhay ng dalawang ito. Pipili kayo ng tamang relasyon. Kaya po yung aking asawa, kung hindi nyo pansin habang nagte-tent culture, bumaba ako. Ayun po kasi madetalye, may nakalabas na bulsa pala dito. Sabi sa akin, mahalapit ka. Pareho po kasi kami na gustong magandang tingnan ang bawat isa. Gusto niya, pogi ako. Gusto ko, maganda siya. Kaya nagtutulungan kami. Hindi yung gusto mo lang maganda siya, pero okay lang sa'yo na pangit yung isa. Hindi po pwede na ganon. Dapat ang bawat isa ay kung maghahanap ng asawa, ay dapat mas in love pa sa iyo sa Lord. Amen po ba? Kung may nanliligaw sa iyo, sino po mga dalaga dito? Mga dalaga na, Ate Mayet, dalaga ikaw. Yung mga pag may nanligaw sa iyo, Ate Mayet, dapat yung mas in love pa sa Lord sa iyo. Amen po. Kasi dapat, pareho kayo ng direction. Amen po ba? Kaya in the first place, dapat you need to say no. Alam niyo po kahapon si JM, ayan po yung nilalagnat, mag-isa po yun sa Lipa. Nagbo-board po yan sa Lipa. Ay ako'y naaawa, hindi siyempre, mahal ko ang bawat isa sa inyo. Ay, tapos sabi ko kay Gloria, arigang si JM ay mag-isa doon. Oo. Hindi ka mas maganda na dalhin natin din sa kahoy para may kasama kasi talagang nadatnan po talagang lamig na lamig. Hindi pa nakain. Kaya pinuntahan po namin, sinundo namin ni Gloria. At binigyan ko po siya ng gamot na maka. At siya po'y gumaling. Maka, alam niyo yung maka? Makapiling. Kaya gumaling si JM, nakainom ng gamot, maka. Bumaba ang temperature po niya daw ay 40. Ngayon ay 37. Nag-normal. Nakainom ng gamot ng maka. Kung may naliligaw sa'yo, dapat ikaw ang maka-impluwensya kung may asawa ka na hindi pa natin sa church. Dapat ikaw magyakag sa asawa mo. Sabihin mo sa asawa mo, hindi ka sasama sa church. Doon ka sa sala sa matulog. Ganon dapat. Dapat tayo may impluwensya. Dapat tayo maghila ng relasyon. Amen po ba? So kapag hindi tayo natanggi, madali tayong mabasa. Amen po ba? Pero ako naman nabe-bless sa mga kabataan dito. Sa lahat na idadala nila sa church. Si Uwa po, dami na nadala dito sa church. Every month. Sobrang anointed. Samson. Yan. Yan. Balik tayo kay Samson. Samson. Naghiwalay po si Samson at yung asawa niya. Kasi pinatay din niya yung, kung babasahin niyo yung verse 6, ay yung Judges na yon sa huli, ang ginawa ng mga Philistine at binigay yung babae sa best man. Parang ganon. So, ganon po. Ngayon, basahin natin ang Judges 16 verse 4. After yan. Nainlove uli si Samson. Yan na naman. Nainlove po uli si Samson, yun ang problema eh. Verse 4. Judges 16 verse 4. After nito, after lang nun ha, na-inlove uli si Samson.
Sa ibang babaeng taga Sorek Valley na ang pangalan ay Delilah. May pangalan ng babae. Alam mo po, napakadelikadong word dyan. Napakadelikadong word dyan, Anthony, sa verse na yan. Alam mo kung ano? Alam mo kung ano? Na in love. Yun ang pinaka-dangerous word sa Bible, na in love. So, ganito po ang nangyari. Ganito naman ang kwento. Dahil gusto nang patayin ng mga Philistines si Samson. Nandiyan po ba kayo? Gusto nang patayin. Ay sobrang lakas nga. Binabaril, hindi natagos ang bala sa balat. So kinukulit ng mga Philistines si Delilah, kailangan nating matalo si Samson. Itanong mo ang bakit siya malakas. Ano yung source of strength niya? So isang gabi, tinanong ni Delilah, tanong ako, laki ng muscle mo. Ba't ka ba malakas? Ano dapat gawin para humina ka? Sabi ni Samson, gantong gawin ha. Pag tulog ako, gantong gawin. Basta ako'y kapag tinalian ng tansi, alam niyo tansi sa saranggola, talian ng tansi na hindi pa nagagamit, talian ng aking paa at kamay, manghihina ako at hindi ako lalakas. So anong ginawa ni Delilah? Nung tulog si Samson, kumuha siya ng bagong tansi na hindi pa nagagamit, tinalian ng paa at kamay, at sumigaw siya, Samson! Mahal! Nandiyan yung mga Pilisteo! Papatayin ka! Dumating ang mga Pilisteo, ang ginawa ni Samson, kita niyo nakatali, pinakawalan, tapos pinatay yung mga Pilisteo. Parang basta pinatay. So hindi yon. Nung isang gabi, nagano si Delilah, niloloko mo naman ako eh. Niloloko mo ako, hindi naman yun eh. Niloloko mo ako. Ako na, hiwalay na tayo, break na tayo. Babalik na lang ako dun sa ex ko. Patay tayo dyan. Babalik ako sa ex ko. Sige na nga, kulit-kulit ng babaeng. Ganito, pag ako ay tinalian ng bagong lubid, yung sa barko, yung ginagamit, pag tinalian ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, sa paa at kamay, manghihina ako at hindi ako lalakas. Okay ka na? Ayan. Nung gabing yun, natulog ulit si Samson. Tinalian. Habang tulog, tinalian ni Delilah. Ewan ko ba kay Samson? Napakahano. Tinalian ng paa at kamay at sumigaw uli, Mahal! Samson, nandiyan lang mga kalaban. Ay, binuksan ng pinto. Nandiyan lang mga kalaban, papatayin tayo. Pagkita ni Samson, nandiyan, papatayin siya mga espada. Ginawa ni Samson, nakatali siya. Napatay uli. So, hindi pala yon. Ngayon, si Samson, pokmaro. Napaka-pokmaro ni Samson. Hindi nag-iisip. At isa pa doon, hindi ganyan naisip na siya inuuto lang ni Delilah. Diga? Naman yung si Delilah, siya ginagamit laang. Hindi ba naisip ni Samson yon? Tingnan mo nga katabi mo, sabihin mo, buti na lang matalino tayo. Ngayon, pangatlong beses, naiyak na si Delilah. Andiyan pa po ba kayo? Naiyak na si Delilah. Papasok ko na to sa verse 15. Sheila, verse 15, para sa iyo to. Yan. So sabi ni Delilah, basahin po natin ha, 1, 2, 3, go. So sabi ni Delilah, sinasabihan mo ako ng I love you, pero hindi mo naman talaga ako mahal. Sino po yung gano'n, nagbibigay ng assurance? Kasi kung mahal mo ako, hindi ganito ganyan. 3 beses mo na akong niloloko. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung saan ba nanggagaling ang lakas mo. Verse 16, araw-araw niyang pinilit si Samson at tinatanong, kaya na-stress na rin si Samson sa pangungulit niya. Alam niyo, pag hindi po tayo natanggi, hindi tayo maalam mag-no, na-stress tayo. At kapag hindi tayo mag-no, gaya ng number 1, madali tayong basahin ng kaaway. At pangalawa doon, hindi lang tayo madaling mabasa ng kaaway, madali din tayong mauto. So ano pong ginawa ni Samson dahil na-stress na siya? Sinabi niya, sige na mahal, ito kita mo long hair ko. May panatang aking ina at ama sa Lord. Nung ako'y pinanganak na wag gugupitin ng aking buhok.
Kasi dahil sa buhok, bibigyan ako ng lakas ng Lord para matalo yung mga kalaban natin. So pag ginupit ang buhok ko, manghihina ako. Ayun na. Habang tulog, kumuha ng gunting at clipper, kinalbo si Samson. At sinabi ni Delilah, alam ko na, pasok na kayo. At sumigaw si Delilah, Samson, mahal, nandiyan ang mga kaaway. Papatayin tayo. Pagmulat ni Samson, nandun ang makaaway. Nung pagsuntok niya, hindi na malakas. Nalipon siya ng kaaway, nabugbog siya, naitali siya. At nung itinali siya, ginawa siyang alipin, dinukot ang kanyang 2 mata. At siya ay nabulag. Number 2. Next po. Masasayang ang anointing mo kapag ikaw ay pokmaro. Napaka-anointed ni Samson. He is anointed to deliver Israel to the hands of the enemy. Pero dahil napaka-pokmaro, bebe time lagi ang hawak. Sayang ang anointing. Alam mo yun, there once was a man of God, hindi ko na lang sasabihin ng church niya, galing siya ibang bansa, sobrang anointed mag-preach. Sobrang laki ng church nila. Ang kanilang music ay talaga nakaka-influence sa buong mundo. The problem is, hindi siya makatanggi sa alak. Siya'y pinaka-pastor pero nagiinom siya. Nagkaroon ng insidente na may conference sila na siya'y lasing, pumasok siya sa isang kwarto at may babae doon. Wala naman daw nangyari, nakausap lang. Pero yung moment na yun na lasing at pumasok sa isang kwarto nang hindi niya asawa, doon yung kina-downfall niya. At yung kanilang globally known name na church ay hindi na ganun kasikat. Ano yung point ko? Napaka-anointed nung pastor na to. Pero dahil hindi siya makatanggi sa hindi dapat, bumagsak. Yung anointing natin ha, we are anointed to preach, to share, to touch lives, to heal the sick and the blind. Lahat ng anointing natin to lead people, na mag-alaga ng mga bata, na magbago ng buhay ng mga tao, matatapon lahat yun sa basurahan kapag pinagpapatuloy natin yung mga bagay na di na natin dapat ginagawa. Si Samson, once he was spiritually blind, hindi niya makita, inuuto siya. Dahil hindi siya makatanggi. Kasi, for the term, mas pinapahalaga ni Samson yung libog niya. Yung lust niya. Mas mahalaga kay Samson yung kaysa anointing niya. Spiritually blind siya. At dahil doon sa downfall niya, hindi lang siya naging spiritually blind, naging physically blind din siya. Nung siya'y ginawang preso ng mga Philistines, dinukot ang kanyang 2 mata. I have a big word, kindly picture this and kindly, hindi lang picturean pero itanim nyo sa puso natin. Next po, sabi doon, if God's promises are yes and amen, you need to say no to those who are not His. Kapag ang pangako ng Lord ay yes, amen, ay tumanggi tayo sa hindi niya pangako. Sa hindi niya kalooban. Sa hindi niya gusto. Humingi tayo ng biyaya na makatanggi tayo. Tumanggi tayo sa katamaran, tumanggi tayo sa kalungkutan, tumanggi tayo sa paninira ng kapwa, tumanggi tayo sa pagiging magalitin, sa mga asal, sa mga mindset, sa mga bisyo na alam natin na hindi dapat magaling tayong tumanggi. Dapat maalam tayong tumanggi sa mga taong mali ang impluensya sa atin. Dapat maalam tayong tumanggi kapag feeling natin ayaw nating manalangin, magbasa ng Biblia. Tumanggi tayo kapag may ayaw nating pumuntang gawain. Tumanggi tayo. Kasi sayang ang anointing kapag hindi tayo maalam tumanggi. Sayang ang yes and amen ng Lord. Sayang yung good things. Sayang yung promises. If you are also saying yes sa mga nakontra, sa mga pangako na yon. Can I ask the whole band please? Si Samson, dinala ng mga Philistines sa kanilang templo, sa kulungan. At over time, hindi napansin ng mga Pilisteo, lumago uli ang buhok ni Samson. Pero I believe hindi lang yun dahil sa buhok ang lakas.
may nagbago kay Samson. At that moment, there was a celebration sa templo, may Diyos-Diyosan, si Dagon. Si Dagon po ay Diyos ng mga Philistines noon. And Syrian God. If you would notice, ang Syria ngayon, pati Egypt ngayon, sobrang hirap. Lalo na sa Syria, korupsyon, kahirapan, parang ang kanilang bansa puro basura. It pinapakita po, kapag anong bansa ang sumisira sa bansang Israel, sa bansa ng Diyos noon, kahit panahon pa ng Bible, yung sumpa nadaloy pa rin ngayon. Pero nyo hanggang ngayon, yung bansang Syria, sobrang naghihirap. Kasi may Diyos-Diyosan sila. May peking Diyos. May sinasambang Diyos. Hindi sinasambang ang tunay na Diyos sa spirito at katotohanan. So balik tayo sa senaryo. Tingin po sa akin. Nandun sila sa kanilang templo. Nandun yung rebulto, yung Diyos-Diyosan, si Dagon. At nagiinuman, nagsasayahan yung mga Philistines. Kasama siguro si Delilah doon. Nauto ko. Sabi nung pinakahari, dalhin nyo si Samson, yung ating trophy, yung pinagmamalaki natin na natalo natin. Kinuha nila si Samson. May 2 poste, gaya niyan. Magkadikit. Itali nyo dyan si Samson, nasa stage. At pagtawanan natin, yan yung dating superhero ng Israel, ibulag, hindi na makakita, wala nang kwenta. So yung 5,000 tao yon o 10,000 ata, pinagtatawanan si Samson. Pero may sinabi si Samson na habang siya'y nakatali, nakagapos siya sa 2 poste, nagsisi siya, nagrepent siya. At sinabi niya sa Lord, Lord, ibalik mo ako sa dating lakas ko. It also means, Lord, ang dami kong pagkakamali, ibalik mo ako sa iyo. At that moment, habang nakaluhod si Samson na nakagapos, tumayo si Samson. Hinawakan niya yung kaliwang poste. Hinawakan niya yung kanang poste. At sa lakas na ibinalik sa kanya ng Lord, yung 2 poste ng templo ay tinulak niya. At nasira ang 2 poste. Gumuho ang bubong ng templo. Namatay ang 10,000 kalaban kasama ang kamatayan niya. Number 3. God is our Redeemer. Ano po ibig sabihin yan sa mga hindi nakakalam? Kapag sinabing redeem, ibabawi ng Diyos. Binayaran ng Diyos, tutubusin ng Diyos. It means even in our mistakes, sa dami nating pagkakamali, patong-patong, God will still redeem you. Palakpakan mo naman ang Lord. Ibabawi ka ng Diyos. Walang dami na offense, lalim ng kasalanan, daming maling nagawa na hindi niya kayang bawiin sa atin. Kahit gaano pa tayo kasama, kahit hindi tayo makatanggi, kayang-kaya niyang ayusin at baguhin lahat ng pagkakamali mo. Because He is our Redeemer. It says in Isaiah 44 verse 22, napakaganda ng verse na to. Sabi doon, I have swept away your offense like a cloud, your sins like the morning mist. Inalis ng Diyos lahat ng yan na parang hinipan, tapos biglang lumiwanag ang ulap. Return to me, for I have redeemed you. Gusto lang ng Diyos, bumalik ka sa Kanya. If you think ang dami mong maling nagawa na hindi ka makatanggi, hirap akong makatanggi. There's a spirit of Samson, of the evil part of Samson in us. Hindi tayo makatanggi sa mga hindi dapat. Lumapit ka lang sa Lord, and God will redeem you. 1 Corinthians 10 verse 13. Dapat hanggang dyan na lang yung verse ko, yung sa Isaiah. Pero kanina when I was praying, idinagdag ng Lord yan. 1 Corinthians 10 verse 13, sabi po doon, the temptations, sabi nyo nga po, temptations. The temptations, ano ba mga temptations? Babae, porn, alak, sugal, paninira ng kapwa, social media addiction, any kind of addiction.
All the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. Sabi nyo nga, God is faithful. Tapat ang Diyos. Faithful you are. Faithful you are. Napaka-faithful ng Diyos sa iyo. Kahit sobrang daming pagkakamali. Napaka-faithful ng Lord. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Sa Tagalog, hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Pero anong dapat natin gawin? Tingin kayo. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Pag nasubok ka, pag natempt ka, laging may daan palabas para tumakbo tayo palis. Alam niyo po ba sabi sa Bible, hindi naman sinabi sa Bible na fight temptation. Never sinabi. Ang sinabi, run away from temptation. Ibig sabihin, pag may pagsubok, takbo palayo. Kapag may temptation, takbo palayo. I have something here. Temptations nga ay ganon. Tinatakbuhan natin. Ang dami ko na pong in-unfollow na page. Sa ayaw ko mamuo sa isip ko yung ganong image. Ang dami kong in-unfollow na hindi dapat mga artista, mga celebrity. Sobrang iwas sa temptation. Pangalawa, kapag natetempt ka at the moment, niyakag ka, gusto mong magalit, gusto mong manira ng kapwa, gusto mong humitit, gusto mong syumat, gusto mong magsugal, gusto mong tumaya, gusto mong magnakaw, gusto mong gumawa ng mali. At that moment, humingi ka sa Lord ng biyaya. 4 powerful words. 4 na salita lang. At that moment, na masasaktan mo, Lord, na hindi ka makatanggi, 4 na salita lang. Holy Spirit, help me. Holy Spirit, tulungan mo ako. Sabihin nyo lagi yun. Pangatlo, laging may opportunity ang temptation. Pag may temptation, may na-scroll ka, you feel gusto mo manood ng porn, you feel you need to chat that person, you need to do, sa tingin mo, gusto mong gawin yung maling bagay na yun sa taong yun. At that moment, isipin mo, kasama mo ang Diyos. At opportunity yon para tumanggi ka, para tumakas ka, umalis ka. Pag may nakita kang butas, takas, escape. Sa pagtakas mo, kasama mo ang Diyos. There will be always opportunities para mag-no. One of my no's is this. Sa hindi po nakakalam, I was a very gambling addict. Lahat ng laro sa baraha alam ko. If you know yung lahat ng uri na talagang casino player ang type. Na meron kaming, pag naglalaro kami ng mga barkada ko, may mga poker chips. Noong ako'y nag-aaral sa BSU, nagkakating ako, hindi ako napasok. Absent ako na isang subject, pupunta kami sa boarding house ng barkada ko, magtutungit lamang kami, magbibet game kami. Lahat ng uri ng laro gagawin ko. And I know it's wrong. At alam ng ang masama doon, alam ng mga klase ko, ako'y natin sa church tuwing linggo. Pero malakas akong mangantsaw. At graduate ako, I thought pag nagtrabaho ako, ma-overcome ko to. Nagkaroon po ako ng trabaho dati sa isang refinery sa Batangas. At pagdating ko doon, dahil bawal ang gadgets, kahit night shift, morning shift, afternoon shift, kita ko yung mga trabaho ko, nagbabaraha, nagsusugal. So para maging in, hindi ako makatanggi nakikilaro ako. Hanggang sa sobra ko pong laro, addict sa sugal, na kapag may training kami bago, hindi ko ite-train paano yung operation, ang ite-train ko paano magtungit. Ganun po yung ginagawa ko. And then one time, may kapitan ng barko kasi daungan kami ng barko. Naglalaro ako. Bumaba siya. Ay, Cap, kamusta? Ay, Philly, kamusta ganyan? Nagkita, naglalaro ako. May sinabi niya siya sa akin na yun yung aking butas na hanggang yung pinanghawakan ko. Alam niyo sinabi sa akin? May impacto sa akin Fini, di ba Kristiyano ka? Ba't ka nagtutungit?
nabutas sa akin at may sumabog sa akin. At that moment, I quit gambling. Hindi pa kami ni Pastora Rocky noon. I quit that. Porn. Dami kong collection ng malalaswang magazine. Na sobrang hilig kong magbasa ng ganon. Ako, na batang church, may article na sinulat sa isang issue ng magazine na yun. At kapag pupunta yung mga anak ng mga pastor sa bahay, pupunta kami sa kwarto at magbabasa kami. Addiction. Hirap tanggihan. I know the feeling. Gusto mong ayawan. Alam mo mali pero hindi ka makatanggi. I know that feeling kasi na-experience ko yun. At sabi ko nun, pag nag-asawa ko, I will quit. Pero hindi. The moment I quit, another hole, isang butas, para nakatakas ako. Sinabi ko sa pastor ko nun, I have this problem. Ayokong kami ng mapapangasawa ko, pagdating ganun, may problem ako. I told him, nagpa-pray ako. And at that moment, I decided, nasuko ko nga ang pagsusugal, ito rin, isusuko ko din. How many times bang sinabi natin ngayong taon? Itong 2025, this is my year. Ito yung taon na magbabago ako. Ito yung taon ng Lord para sa akin. Ito yung taon na talagang araw-araw. Pinagpapala araw-araw, unstoppable araw-araw. But there are times meron tayong mga hindi matanggihan. At hindi natin mapansin. Para ni Samson, nababasa tayo ng kaaway. Nawawala ang anointing natin. Ang daming nasasayang. But alam nyo, even in those, I believe in that verse. Ako gayon naniniwala sa verse na yun. Sana kayo din. Sana tayo lahat. Yung, and God is faithful. Naniniwala ako doon na tapat ang Diyos kahit sa ating mistakes. Na tapat ang ating Diyos. Kaya-kaya niya tayong i-redeem. Kaya-kaya niyang ibawi lahat ng mali natin pagkakamali. But, we need to decide. Kahit mahirap, I would say no. I would say no sa mga kasira ng pamilya ko. Kung sinisiraan ko ang asawa ko, ang aking anak, sinisiraan ko ang magulang ko sa ibang tao, I would say no na hindi ko na sila sisiraan, kundi mas mamahalin ko sila. If I have things na iniisip, if hindi ko mapigilang buksan itong website na ito, scroll sa social media na to, I would decide na kahit mahirap, nagtapat ang Diyos ko. If I have any addiction, I would decide, no. You know that two-letter word, yung N-O, no, that is very powerful. Because God is with you. God is in that word. Kasi ang promise ng Lord ay hindi no. Ang promise ng Lord ay yes and amen. Now, sabi ko, nakasulat sa notes ko, simple prayer lang, pero iba yung leading kaninang umaga ng Holy Spirit. Hindi to para sa lahat ha. I am not forcing you. But if you are deciding, Lord, no. Ayoko na! Wala akong pakialam. Pupunta ako sa unahan, pagpe-pray ko kayo. Kung walang pupunta, that's good. It's not good pala. If walang pupunta, okay. But if there's something na dapat kang mag-no, come to the front. And I will pray for you silently. Hindi natin ginadjudge ang bawat isa. I will give you up to the count of 5 to come to the front. A symbol of humility. You want to say no about anything.